Libo-libong kilometro ang layo ko sa kanila. Tinis ko ang lamig, ang pagod, at ang pangungulila bilang isang OFW sa pag-asang mabibigyan ko ng magandang buhay ang pamilya ko. Pero habang binubuo ko ang pangarap namin, dahan-dahan dinudurog ng asawa ko ang aming tahanan. Alam ko ang lahat. Alam ko ang bawat babaeng dumaan. Ang bawat gabing hindi siya umuuwi. At ang masakit sa lahat, ang mga anak na bunga ng kanyang pagtataksil. Sa bawat padala ko ng pera, may kalakip na dasal na sana mapagtanto niyang ako ang tunay na nagmamahal sa kanya. Pinilit kong inayos. Pinilit kong inunawa. Sinabi ko sa sarili ko, para sa mga bata, titiisin ko. Pero, gaano ba kalawak ang pangunawa ng isang pusong pagod na? Isang gabi, habang nakatingin ako sa kawalan, dito sa ibang bansa, tinanggap ko ang katotohanan. Ang basag na salamin, kahit anong pandikit ang gamitin, kailanman ay hindi na maibabalik sa dati. Pinilit kong huminto. Pinili kong palayain ang sarili ko sa isang laban na ako lang naman ang tumatayo. Umuwi ako, hindi para makipag-ayos, kundi para magsimulang muli para sa aking sarili. Sabi nila, kapag isinara ng Diyos ang isang pinto, magbubukas siya ng bintana. Ilang buwan matapos ang pinakamasakit na desisyon ng buhay ko, dumating siya. Hindi ko hinanap. Hindi ko inaasahan. Pero siya ang taong hindi nagdalawang isip na pulutin ang mga piraso ko. Inako niya ang responsibilidad na kinalimutan ng dati kong asawa. Pinahal niya ako, hindi dahil sa kaya kong ibigay, kundi dahil kung sino ako. Natutunan ko, hindi pala sapat ang pagtitiis para sumaya. Minsan, kailangan mo munang iwan ang maling tao para mahanap ka ng tamang nakalaan para sa iyo.